mahusay na piskal na nag-iimbestiga sa mga economic crimes at lihim na pondo ng mga mayayaman si Fiscal Mina Santos. Lihim siyang kinontak ni Mateo, nagbigay ng paunang impormasyon, at hindi sinasadyang naituro ang imbestigasyon kay Tita Isabela. Agad kumilos si Fiscal Santos. Sa pagsisiyasat sa mga libro ng Maharlika Malls, agad natuklasan ang mga kaina-hinalang transaksyon, paulit-ulit na paglipat ng pera sa maraming maliliit na account. Lahat ng account na ito ay nakapangalan sa Maharlika Decor, isang shell company na nag-aalok daw ng interior design services pero walang totoong operasyon. Nang magkaroon ng paunang ebidensya, humingi si Fiscal Santos ng search warrant para sa bahay at opisina ni Tita Isabela mula sa Regional Trial Court, RTC, ng Maynila. Galit na sinigawan ni Tita Isabela ang mga investigador, ngunit ang ending ay nakatanggap siya ng subpoena para humarap sa korte. Dahil sa panganib na makulong, natarantang sinabihan ni Tita Isabela ang asawa, ang gobernador ng Pampanga, na gawan ng paraan. Ngunit ang asawa, nasanay umasa sa asawa, ngayong nakikitang dehado ito at may mas malaki ng ambisyon, na itinanim ni Mateo, ay biglang tumalikod at pinagsabihan pa si Tita Isabela, kasalanan mo yan. Ibalik mo ang pera sa kumpanya bago mahuli ang lahat. Huwag mong idamay ang karera ko. Nangangarap na itong maging presidente. Tunay ngang napakatalino ni Mateo sa pag-udyok sa gobernador. Walang magawa, muling lumapit si Tita Isabela sa Miracle Holdings. Ngayon, si Mr. Reyes, sa utos ni Mateo, ay direktang humingi na ibenta nito ang natitirang 20% shares ng Maharlika Malls kapalit lamang ng 40 na bilyong piso ang orihinal na halagang inutang niya. Malinaw na panggigipit ito, dahil ang 20% shares na iyon ay nagkakahalaga ng halos 70 hanggang 80 bilyong piso. Ang masakit pa, ipinakita ni Mr. Reyes ang kontrata ng unang pautang. May maliit na probisyon doon na hindi nabasa ni Tita Isabela, kapag bumagsak ang presyo ng New Data Technologies stock sa mas mababa sa 15,000 piso bawat share sa loob ng 30 araw mula sa pagpirma, ang 30% shares ng Maharlika Malls na isinangla ay automatikong mapupunta sa Miracle Holdings. Bumagsak na ang dot-com bubble, wala nang halaga ang New Data stocks. Ngayon lang napagtanto ni Tita Isabela na tuluyan na siyang nahulog sa patibong. Puno ng galit at pagsisisi ngunit wala siyang magawa. Nang paalis na siya, nakasalubong niya si Mateo. Nagmakaawa siyang tulungan siya. Malamig na sumagot si Mateo, kung ako po kayo, ibebenta ko na ang 20% shares na iyan para may 40 bilyon kayong magamit. Pagkatapos ay tinalikuran niya ito. Bumalik si Tita Isabela sa opisina, sakto namang dumating si Tio Rafael. Sa mga patotsyada ni Tio Rafael, nalugi rin, sa wakas na intindihan ni Tita Isabela, si Mateo ang nasa likod ng lahat. Mula sa pagbanggit ni Mr. Reyes ng New Data, hanggang sa pagpapayo ni Mateo na 100 shares. Lahat ay planado. Nang mapagtantong malapit nang mawala sa kanya ang Maharlika Malls, tumakbo siya pabalik sa mansyon, lumuhad sa harap ni Lolo Ricardo para humingi ng tulong. Ngunit, nagpakita ng kawalang pakialam si Lolo Ricardo, kung hindi ka naging sakim, paano ka maloloko? Hindi ba't kasalanan mo lahat? Hindi lang siya tumangging tumulong, pinagalitan pa niya ang anak, kahit umiiyak ito. Hindi nagbigay ng kahit isang kasing si Lolo. Parang wala sa sariling umalis si Tita Isabela. Sakto namang lumapit si Isabel Reyes, nag-alok ng tulong. Bamulong ito, humarap po kayo sa fiskal, pero huwag kayong aamin. Ako na po ang bahala. Sa opisina ng fiskal, tinanong ni Fiscal Santos si Tita Isabela tungkol sa embezzlement ng 140 na bilyong piso at money laundering gamit ang Maharlika Decor. Sumunod si Tita Isabela sa payo ni Isabel, itinanggi niya ang lahat. Yun pala, mabilis na ginamit ni Isabel ang pera at impluwensya ng pamilya niya para gumawa ng mga pekeng empleyado, resibo, at dokumento para sa Maharlika Decor, para magmukha itong lehitimong kumpanya. Masahol pa,
Itinuro ni Tita Isabela si Mateo na siyang nagmanipula raw ng new data stocks para maaga ang Maharlika Malls. Dahil kulang pa sa matibay na ebidensya, pansamantalang itinigil ni Fiscal Santos ang investigasyon kay Tita Isabela. Pagkatapos, nagpasalamat si Tita Isabela kay Isabel, hindi alam na tinutulungan lang siya nito para mapunta kay Anton ang mana ng Maharlika. Nagulat si Mr. Reyes dahil tila naharang ang plano. Hindi rin inaasahan ni Mateo na makakatapat niya si Fiscal Santos, na hindi basta-basta malilinlang. Si Fiscal Santos naman, dahil naramdamang nalusutan siya ni Mateo, ay lalong naging determinado na makakuha ng ebidensya laban sa kanya. Sinabi ng kasamahan niya na kailangan nilang mapatunayan na sinadya ni Mateo na magpakalat ng maling impormasyon para manipulahin ang stocks. Samantala, dahil naubos ang pera ng Maharlika Malls, ilang buwan nang hindi nababayaran ang interes ng mga bumili ng bonds ng kumpanya. Nagsimula nang magprotesta ang mga tao sa harap ng opisina. Ngunit walang pakialam si Tita Isabela. Napadaan si Mateo at nakita ito. Nilapitan niya si Tita Isabela, inalok na bilhin ang natitirang shares nito, mga 50%, kapalit ng sapat na pera para mabayaran ang mga bondholders at maiwasan ang kaguluhan. Mayabang na sumagot si Tita Isabela, pabayaan mo sila. Sino bang nagsabing bumili sila ng bonds? Para maresolba ang sitwasyon, pinuntahan ni Mateo si Lolo Ricardo, ipinaalala ang utang na loob, na 100 na bilyong piso na naitulong niya noon. Hiniling niya kay Lolo na ipatawag agad ang Board of Directors ng Maharlika Malls. Pumayag si Lolo Ricardo. Nang mabalitaan ni Tita Isabela ang meeting, parang napaupo siya sa nagbabagang uling. Ibinaling niya ang sisi sa Finance Director. Oo, ako ang nag-utos, pero ikaw ang pumirma sa mga papeles. Pumayag ang loyal na finance director na akuin ang sala, nagpaalam na aalis na sa pwesto. Nahulaan ito ni Mateo, pinuntahan niya ang director, hinikayat na tumstigo laban kay Tita Isabela. Ngunit matigas ang director. Nakita ni Mateo ang sarili niya noon sa bulag na katapatan. Nito, sinabi niya, huwag mong hayaang dahil sa isang masamang amo ay mapahamak ang libu-libong inosenteng tao. Tumimo sa puso ng direktor ang mga salitang iyon. Kinabukasan, sa board meeting ng Maharlika Malls, handa nang bumoto ang lahat para patalsikin si Tita Isabela. Sinabi ni Mateo na may darating na testigo. Sa labas, naghihintay si Mr. Reyes. Papunta na rin ang finance director sakay ng taxi. Nakita siya ni Mr. Reyes. Ngunit bigla siyang nawala. Nakatanggap ng mensahe si Mateo, dinukot ang direktor ng mga tauhan ni Tita Isabela. Sa loob ng meeting room, nagdiwang si Tita Isabela dahil walang testigo. Binaligtad niya ang sitwasyon, inakusahan si Mateo ng pagpapakalat ng maling balita. Sakto namang pumasok si Fiscal Santos kasama ang mga investigador. Inanunsyo niyang may nakuha silang mahalagang ebidensya, isang audio recording ng tawag kung saan inuutusan ni Tita Isabela ang finance director na gamitin ang 140 bilyong pondo para bumili ng new data stocks. Nang marinig ang recording, namutla si Tita Isabela, halos matamba. Inanunsyo ni Fiscal Santos na aarestuhin na siya. Pagkatapos, muling pinuntahan ni Mateo si Tio Rafael. Ipinaliwanag niya, kung makukulong si Tita Isabela, babagsak ang presyo ng Maharlika Malls, maaaring malugi ito at madamay pa ang ibang kumpanya ng Maharlika. Ano kaya ang gagawin ni Lolo Ricardo? Idiniin niya, ang tanging paraan para mailigtas ang sitwasyon ay ibenta ni Tita Isabela ang lahat ng natitirang shares niya sa Miracle Holdings. Walang pagpipilian, napilitan si Tita Isabela. Sa galit, sinigawan niya si Mateo, bakit mo ginagawa ito sa akin? Malamig na sumagot si Mateo, kayo po ang nagturo sa akin ng leksyon tungkol sa kasakiman at mga bunga nito. Sa wakas, matagumpay na naaga ni Mateo ang Maharlika Malls, ang unang kumpanya sa imperyo ng Maharlika. Nang malaman ito, pinuntahan ni Lolo Ricardo si Mateo. Nagtanong siya, alam mo ba kung bakit ko naitayo ang Maharlika ng ganito kalaki?
Sagot niya sa sarili, una, mayroon akong malaking ambisyon, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa buong bansa. Pangalawa, hindi ako lubos na nagtitiwala kahit kanino. Pangatlo, at pinakamahalaga, kailangang may pananaw na higit pa sa kasalukuyan. Ang totoo, pinapaalalahanan niya si Mateo, hindi sapat ang pag-alam lang sa hinaharap para maaga ang buong grupo. Binalaan niya si Mateo na huwag magtiwala basta-basta, kundi ay babagsak din ito. Medyo naguluhan si Mateo sa mga sinabi ni Lolo. Sa opisina ng Chief Prosecutor, inutusan nito, dahil nabayaran ni Lolo Ricardo, na itigil ang kaso laban kay Tita Isabela, at pinilit si Fiscal Santos na huwag siyang kasuhan. Kinuha nito ang lahat ng dokumento at inilipat si Fiscal Santos sa ibang departamento. Dahil sa biglaang paglipat, nalungkot si Fiscal Santos at pinuntahan si Mateo. Sa gitna ng pagsubok, lalong lumalim ang kanilang ugnayan, higit pa sa pagkakaibigan. Nagpasya silang maging seryoso sa isa't isa. Naka-recover na ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa krisis. Umusbong muli ang mga industriya, lalo na ang pananalapi. Alam ito ni Mateo, ngunit nakita rin ito ni Lolo Ricardo. Nagtatag siya ng Maharlika Financial. Agad humiling si Tio Miguel na gawing CEO nito si Anton. Nagpakita pa siya ng litrato ni Anton na masaya kasama ang mga empleyado sa Maharlika Logistics, sinabing umuunlad daw ang kumpanya sa pamamahala nito. Akala niya papayag si Lolo, ngunit malamig itong sumagot, kung maganda ang ginagawa niya doon, doon na lang siya. Narinig ito ni Isabel sa labas, lalong naramdamang dehado sila. Nagpasya siyang gumawa ng mas malaking hakbang. Si Mateo naman ay masayang kasama si Fiscal Santos, hindi alam ang panganib na darating. Biglang nakatanggap ng tawag si Fiscal Santos mula sa bagong boss, inuutusang tumulong sa muling pag-iimbestiga sa New Data Stocks, dahil may impormasyong kumita raw ang Miracle Holdings ng halos 2 trilyong piso mula sa pagbebenta bago ito bumagsak. Nagmamadali ring bumalik si Mateo sa opisina. Ginamit ni Isabel ang dyaryo ng pamilya nila para maglabas ng artikulo na nagpaparatang na nagmanipula ng merkado ang Miracle Holdings. Habang inaayos ni Mateo ang media crisis, dumating ang mga investigador. Napilitan si Fiscal Santos na sabihin kay Mateo, mula ngayon, opisyal ka nang iimbestigahan. Kagisimula pa lang ng relasyon nila, magiging magkalaban na sila sa batas. Si Tio Rafael, na malaki rin ang nalugi sa New Data, ay inudyukan ang bayaw, ang gobernador, na gumanti kay Mateo. Napuno ang mga balita ng alegasyon laban sa Miracle Holdings, sa tulak ni Tio Rafael at Isabel. Gusto nilang gamitin ang opinyon ng publiko para pabagsakin ang Miracle Holdings. Walang magawa, pumunta si Mateo sa bahay ni Lolo Ricardo. Nandoon din si Tio Rafael, nag-aalok na bilhin ni Lolo ang Miracle Holdings sa murang halaga. Mukhang interesado si Lolo Ricardo. Nagmakaawa si Mateo kay Lolo na tulungan siya. Ngunit diretso siyang tinanggihan ni Lolo. Tuwang-tuwa si Tio Rafael. Pagbalik sa opisina, iminungkahi ng assistant ni Mateo na magbenta ng assets para may cash. Ngunit nagulat ang lahat sa desisyon ni Mateo, ibenta lahat ng investments nila sa ibang bansa, US, Europe. Galit na umalis si Mr. Reyes dahil hindi siya sang-ayon. Si Tio Rafael naman, gustong tapusin na si Mateo. Inutusan niya ang mga tauhan na suhulan ang driver ni Mateo. Nagtaksil, ang driver, ibinigay kay Tio Rafael ang detalye ng foreign investments ni Mateo. Ang araw na iyon ay 11 ng Setyembre taong 2001. Nangyari ang teroristang pag-atake sa US. Bumagsak ang stock market sa buong mundo. Ang mga investments na pinasok ni Tio Rafael base sa impormasyon ng driver ay nalugi ng husto. Napilitan siyang ibenta lahat, halos 200 na bilyong piso ang nawala. Bumalik si Mr. Reyes, humanga kay Mateo dahil naibenta nito ang lahat bago ang 9/11s. Sinabi ni Mateo, mag-donate tayo sa mga biktima ng 9/11s gamit ang pangalan ng Miracle. Ang matitira, ibili natin ng mga stocks na bagsak ang presyo.
Tama nga ang hula ni Mateo. Isang linggo lang, nagsimulang bumawi ang merkado. Kumita ang Miracle Holdings ng mahigit 1 trilyong piso. Naglunsad si Mr. Reyes ng bagong investment fund. Sa loob ng 2 linggo, umabot ito ng 4 na trilyong piso. Nang makitang tumataas muli ang stocks, si Tio Rafael, nakabibenta lang sa pinakamababang presyo, ay hindi makapaniwala, napasigaw sa galit at panghihinayang. Dumating si Mateo para dalawin si Tio Rafael. Ibunulgar niya ang driver na sinuhulin nyo. Alam ko na iyon noon pa. Sinadya kong magbigay ng maling impormasyon. Ginawa niya iyon para mahulog si Tio Rafael sa patibong. Halos sumabog sa galit si Tio Rafael. Nagpatuloy si Mateo, gusto kong bilhin ang Maharlika Securities nyo. Naglabas siya ng kontrata. Kinusat ito ni Tio Rafael sa galit. Alam ni Mateo na hindi ito papayag agad. Sinabi niya, nagbabanta ang malalaking kumpanya na ititigil na ang pakikipagtransaksyon sa Maharlika Securities. May sapat ba kayong pera para tustusan ang operasyon? O ibebenta na lang ng ibang shareholders ang parte nila sa akin? Natigilan si Tio Rafael. Alam niyang wala siyang pagpipilian. Pinulot ni Mateo ang kinusat na kontrata. Iniabot ang ballpen kay Tio Rafael. Yun pala, hindi nagtaksil ang driver. Dahil mabait si Mateo sa kanya, sinabi niya agad ang plano ni Tio Rafael at nakipagtulungan kay Mateo. Nagpasalamat si Mateo sa driver. Ang simpleng pakikipagkamay na ito ay magliligtas pala sa buhay ni Mateo sa hinaharap. Matapos mawala ang Maharlika Securities, nalulong sa alak si Tio Rafael, tuluyang nawalan ng pag-asa. Umuwi si Tio Rafael sa mansyon ng Maharlika, nagwawala. Sinisigawan niya si Lolo Ricardo, totoo ba na tinutulungan niyo pala ang Mateo na yan? Mula pa sa simula, plano niyo na palang ibigay sa kanya ang Maharlika, tama? Bakit niyo hinayaan na paglaruan niya kaming lahat ni Isabela? Nang makita ang kawalang kwenta at kasakiman ng pangalawang anak, labis na nadismaya si Lolo Ricardo. Tinalikuran niya ito habang nagsisisigaw. Naiwan si Tio Rafael na puno ng galit ngunit walang magawa. Kinaumagahan, si Lolo Ricardo mismo ang pumunta sa opisina ng Miracle Holdings para kausapin si Mateo. Sina Rafael at Isabela ay mga tiyuhin at tiyahin mo. Bakit mo inagaw ang lahat ng kumpanya nila? Tanong ni Lolo. Kalmadong sumagot si Mateo, siguro po dahil katulad niyo ako, Lolo. May ambisyon din, at may pananaw na higit pa sa kasalukuyan. Natawa ng malakas si Lolo Ricardo. Pagkatapos, bigla siyang nag-alok, gusto mo bang pamahalaan ang Maharlika Financial? Labis na nagulat si Mateo sa alok na ito. Sakto namang mula sa likuran, isang itim na kotse ang humarurot at binangga ng malakas ang tagiliran ng sasakyan ni na Lolo Ricardo at Mateo. Paikot-ikot ito na parang trumpo. Biglang naalala ni Mateo ang nangyari sa nakaraang buhay, pinatay din siya sa isang planadong car accident. Agad niyang nakita ang isang malaking truck na mabilis na paparating, tila tatapusin na sila. Sa bahay, walang tigil sa pagtawag si Fiscal Santos ngunit hindi sumasagot si Mateo. Kinabahan siya, binuksan ang TV at natulala sa balita tungkol sa malagim na aksidente. Patay ang driver ng truck. Sina Mateo at Lolo Ricardo ay kritikal at isinusugod sa ospital. Agad nagsipuntahan sa ospital ang buong pamilyang Maharlika. Nagtitinginan sila ng may pagdududa. Sigurado, ang utak ng pagpatay ay nasa isa sa kanila. Lumabas ang doktor at sinabing parehong malubha ang kalagayan ng dalawa, walang pwedeng bumisita. Ngunit sa loob ng emergency room, iba ang eksena. Maswerte si Mateo, buhay na buhay, kaunting gallows lang. Yun pala, isang segundo bago tumama ang truck, ang tapat niyang driver ay buong tapang na iniharang ang sariling sasakyan, sinalo ang impact, at iniligtas ang buhay ni Mateo. Maaaring malubha ang driver o namatay. Natagpuan ng bodyguard sa bulsa ng patay na truck driver ang isang papel na may plaka ng kotse ni Lolo Ricardo. Nagpapahiwatig ito na isang napakatusong plano ang pagpatay, para isisi kay Lolo o guluhin ang investigasyon.
Para matuklasan ang tunay na may sala, nagpasya si Mateo na ilihim ang totoong kalagayan nila ni Lolo sa media at sa pamilya. Natanto rin niyang maaaring maulit ang nangyari sa nakaraang buhay. Si Lolo Ricardo, bagamat nasaktan, ay ligtas na rin. Nagkasundo silang magkunwaring comatose si Lolo para bitagin ang pamilya. Nang mabalitaan ng pamilya na comatose si Lolo, agad nagdeklara si Tio Miguel, panganay, na siya na muna ang mamamahala sa lahat, kasama na ang Maharlika Financial na kaka-assign lang kay Mateo. Dahil sa sobrang kasakiman sa kapangyarihan, kinontra siya ni Tio Rafael. Nagsimula na ang hayagang pag-aaway para sa trono ng Maharlika sa loob mismo ng ospital. Tumigil lang sila nang sumigaw si Doña Victoria, asawa ni Lolo. Sa silid sa ospital, pinanood ni Lolo Ricardo ang mga larawan ng aksidente. Nag-report ang sekretaryo na nailihim nila ang sitwasyon, ngunit nawala ang itim na kotseng unang bumangga, at peke ang plaka nito. Sinabi ni Lolo Ricardo, siguradong isa sa 3 anak ko ang may pakana nito. Lalo na yung ayaw maitatag ang Maharlika Financial. Sinabi niya kay Mateo, sa susunod na linggo, sisipot ako sa board meeting. Kung sino ang pinakagulat at takot, malamang siya ang may sala. Dagdag ni Mateo, alam ko na po na may brain tumor kayo, Lolo. Kaya pala nagmamadali kayo sa mga desisyon nyo kamakailan. Natawa ng malakas si Lolo, 2 kotse ang naiupi pero buhay tayong 2. Hindi ba't patunay iyon na napakatibay at ligtas ng kotse ng Maharlika, Astra Motors? Suhestyon ni Mateo, makikipag-ugnayan po ako sa marketing para i-promote ang safety ng sasakyan natin. Hinahangaan ko po talaga ang dedikasyon nyo sa industriya ng kotse. Muling naantig ang puso ni Lolo Ricardo. Umalis si Mateo sa ospital, kinausap si Mr. Reyes para sa susunod na plano, ngunit nagbilin na ilihim ang kalagayan nila ni Lolo. Sa ospital, nagbulungan sina Tita Isabela at Tio Rafael, pinaghihinalaan si Tio Miguel na siyang nagpapatay kay Lolo para makuha ang yaman. Ngunit biglang lumala ang kondisyon ni Lolo Ricardo. Tila naapektuhan ng aksidente ang tumor sa utak niya. Bigla siyang nawalan ng alaala, nataranta, at nagtago sa sulok, sumisigaw, huwag niyo akong patayin. Huwag niyo akong patayin. Naawa si Mateo sa kalagayan ni Lolo, naramdamang mas malala pa pala ang sitwasyon. Magdamag lang, mabilis na nanghina si Lolo, nagpakita ng sintomas ng brain atrophy. Nag-alala si Mateo, pinayuhan si Lolo na magpahinga na lang. Ngunit si Lolo, kahit nalilito, ay nagpumilit, ang board, sa akin lang nakikinig. Kung wala ako, hindi ka makakakuha ng boto. Itinuro ni Mateo ang orasan, Lolo, 9:00 na po ng gabi. Tapos na po ang meeting. Napatingin si Lolo sa sarili, natarantang hindi pa pala siya nakapantalon. Doon niya natanggap ang problema niya, ngunit matigas pa rin ang ulo. Nagalit si Mateo, kung ganyan kayo haharap sa board, hindi lang Maharlika Financial ang mawawala, pati posisyon niyo bilang chairman. Iyan po ba ang gusto niyo? Kinabukasan, mag-isang pumunta si Mateo sa board meeting para ipresenta ang plano para sa Maharlika Financial. Sinalubong siya ni Anton ng isang sampal. Karamihan ng miyembro, sa impluwensya ni Tio Miguel at Anton, ay handa nang bumoto laban kay Mateo. Nang malapit nang manalo si Anton, biglang dumating si Lolo Ricardo, mukhang pagod ngunit may awtoridad pa rin. Nagulat ang lahat, akala nila ay comatose pa rin ito. Nagsalita si Lolo Ricardo para suportahan si Mateo, kinumbinsi ang board tungkol sa kahalagahan ng Maharlika Financial sa pamumuno ni Mateo. Natigilan ang lahat sa pagbabago ng isip ni Lolo. Mabilis na pinaboto ng sekretaryo. Si Tio Rafael, pagkatapos mag-alinlangan, ang unang nagtaas ng kamay, marahil may naintindihan o gusto lang kontrahin si Tio Miguel. Sumunod na rin ang ibang shareholders. Pumalakpak si Lolo Ricardo. Yumuko si Mateo. Sa wakas, naging chairman siya ng Maharlika Financial. Ang hindi alam ni Mateo, palihim na nagpatingin si Lolo Ricardo sa doktor bago ang meeting,
Nagpaturok ng gamot para manatiling alerto sa loob ng 2 oras. Kahit alam niyang delikado ito sa kondisyon niya, isinakripisyo ni Lolo ang buhay para tulungan si Mateo. Sa unang pagkakataon, kusang dinalaw ni Tita Isabela si Lolo Ricardo. Tunay siyang nag-aalala sa kalusugan ng ama, wala na ang dating kasakiman. Si Anton ay inilipat sa investment division ng Maharlika Group. Pinagsabihan siya ni Lolo na magtrabaho ng mabuti. Ngunit sinadya siyang pahirapan ni Anton, tinanong tungkol sa mga nakaraang economic events na parang sinusubok ang alaala ni Lolo. Hindi maalala ni Lolo Ricardo. Dati ay kabisado niya ang lahat. Nakita ni Mateo ang sitwasyon, mabilis niyang inilabas si Lolo. Sa elevator, nagmumura si Lolo Ricardo. Natuklasan ni Mateo na hindi na pala nito makontrol ang pag-ihi at pagdumi. Natakot din si Lolo na parang batang nagkamali. Para hindi makita ng janitor, sinadya ni Maytong itumba ang timba ng tubig para matakpan ang ebidensya. Hindi niya akalain na ganoon kabilis lumala ang kondisyon ni Lolo. Sa kabilang banda, tinipon ni Anton sina Tio Rafael at Tita Isabela. Sinabing hindi comatose si Lolo at planado ang aksidente. Naghinalaan muli ang magkakapatid. Yun pala, bago ang board meeting, kinausap ni Mateo si Anton, sinabing may nagtangkang pumatay sa kanila, at ang humahadlang sa Maharlika Financial ang tunay na salarin. Humingi ng tulong si Mateo kay Anton para maimbestigahan ito. Ngunit ginamit ni Anton ang pagkakataon para subukang agawin ang posisyon. Agad itinanggi ni Tio Rafael, itinuro si Tio Miguel. Natawa si Tio Miguel, kung may lakas akong loob, hindi sana ako vice chairman lang ngayon. Tumingin siya sa mga kapatid, pare-pareho lang tayo. Ito ay nagturo sa tunay na salarin si Doña Victoria, ang madrasta. Pumasok siya sa kwarto ni Lolo noong gabing iyon. Ikaw, gusto mo talaga akong ipapatay? Tanong ni Lolo Ricardo kay Doña Victoria. Bakit? Takot na lumuhod ito. Ang masamang madrasta ang gustong pumatay kay Lolo Ricardo. Nahuli siya ni Mateo pagkatapos matuklasan ang sikreto, marahil sa CCTV o testigo. Ipinakita ni Mateo ang ebidensya, posibleng ang papel na may pekeng plaka o audio recording, at pinakumpirma ito. Natakot si Doña Victoria, nagtangkang agawin ang ebidensya. Sinabi ni Mateo na itatago niya ang sikreto, kapalit ng pananahimik nito tungkol sa tunay na sakit ni Lolo. Kasunduan ito, hindi banta, sabi ni Mateo. Kapag may nakaalam sa pamilya tungkol sa sakit ni Lolo at ginamit ito laban sa kanya, ibibigay ko ang lahat ng ito sa piskal. Sinisi ni Doña Victoria si Mateo, kung hindi ka dumating, hindi mangyayari ito. Paalala ni Mateo, noong birthday ni Lolo, kayo ang nag-imbita sa pamilya ko. Hindi nyo akalain na kayo pala ang nagpasok ng lobo sa bahay. Pumasok si Mateo sa kwarto ni Lolo. Tinanong ni Lolo kung bakit hindi pa niya inilalantad ang salarin. Sinabi ni Maytong kumukuha pa siya ng huling ebidensya. Sinabi ni Lolo na sana ay matupad ni Mateo ang pangarap niya. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Lolo, nangakong gagawin ang lahat. Gabi, nag-date sina Mateo at Fiscal Santos. Naglabas siya ng mga dokumento, sinabing may nahanap siyang bagong clues sa pamamagitan ng mga painting sa opisina ni Lolo, posibleng may kinalaman sa mga lihim na transaksyon. Ngunit pinigilan siya ni Mateo, hiniling na itigil na ang investigasyon sa aksidente. Nainsulto si Fiscal Santos, akala mo ba laruan mo lang ako? Kapag sinabi mong itigil, titigil ako. Galit siyang umalis. Sinabing itutuloy niya ang investigasyon. Sa iba namang lugar, tinitingnan din ni Isabel, asawa ni Anton, ang mga litrato ng aksidente. Tinanong niya si Anton kung may pinaghihinalaan ito. Ngumiti lang si Anton ng may misteryo. Alam ni Isabel na ayaw nitong sabihin. Tumayo siya para kumuha ng alak, ngunit biglang hinawakan ni Anton ang kamay niya. Nagbago ka na, sabi nito. Mukhang mas naging interesante ka simula nang ikasal tayo. Biglang umalis si Anton, pumunta sa bahay ng kanyang biyenan, ama ni Isabel. Humingi siya ng tulong,
Sinabing ayaw niyang makilala sa hinaharap bilang asawa ng chairman ng Maharlika, kundi siya mismo ang chairman. Nagkasundo ang dalawang tuso. Kinabukasan, sabay-sabay naglabasan sa mga dyaryo ang tsismis na ibebenta raw ang Maharlika Motors, Astra, na nagpabagsak sa presyo ng stocks. Nagalit ang mga maliliit na shareholder, na nawagan ng special stockholders meeting para patalsikin si Lolo Ricardo. Nang matanggap ni Lolo ang notice, tinawag niya ang mga anak at si Mateo. Itinuro niya ang nasa likod ng media manipulation, si Anton at ang biyena nito. Gusto niyang magtanghal ng huling dula sa harap ng mga nag-aagawan sa kapangyarihan. Mabilis na itinanggi ni Tio Rafael na may kinalaman siya. Iminungkahi ng gobernador, manugang ni Lolo, na magpatawag si Lolo ng press conference para pakalmayan ang publiko at mga shareholder. Pinag-usapan din ni na Mateo, Mr. Reyes, at ng gobernador, nakakampi na ni Mateo, ang sitwasyon. Itinuro ni Mr. Reyes ang tunay na dahilan sa likod ng krisis sa Maharlika Motors. Hayaan niyong si Mateo ang managot. Ito ang naisip ng mga paksayo na gustong pabagsakin sina Lolo Ricardo at Mateo. Dahil malaki ang lugi ng Maharlika Motors, Astra, at kailangan ng malaking pondo, ang tanging kumpanyang may sapat na cash ay ang Maharlika Financial kung saan si Mateo ang bagong chairman. Kung tatanggi si Lolo Ricardo na dumalo sa stockholders meeting at iuutos kay Mateo na gamitin ang pera ng Maharlika Financial para isalba ang Maharlika Motors, pareho silang mahuhulog sa bitag. May dahilan na ang mga kalaban para atakihin sila, si Lolo sa maling desisyon, si Mateo sa abuso sa kapangyarihan. Isang bala, 2 ibon matatanggal ang 2 pinakamalakas na kandidato sa pagmana. Ngunit biglang naalala ni Mateo ang isang malaking event sa Hunyo taong 2002, ang World Cup na co-host ng Pilipinas at Japan. Ang engranding selebrasyon at pagmamahal sa bayan na nasaksihan niya noon, ay hindi niya malilimutan. Hindi ba't ito ang tamang pagkakataon para sa negosyo? Ang Maharlika Motors, Astra, na pinaghirapan ni Lolo Ricardo, ay nasa bingit ng pagkalugi, na ikinalulungkot niya. Nangako si Mateo kay Lolo, siguradong bubuhayin ko pong muli ang Maharlika Motors. Ilulunsad ng Maharlika Motors ang bagong maliit na kotse, ang Apollo. Ngunit saturated na ang market, at dahil dekalidad ang pyesa ng Apollo, mataas ang presyo nito. Para maging competitive, naisip ni Mateo na makipag-partner sa Maharlika Card para mag-offer ng 60-month installment plan. Ngunit, tinanggihan sila ng Maharlika Card. Dahilan, may exclusive partnership na sila sa Maharlika Electronics, ang kumpanya ni Tio Miguel, ama ni Anton. Malinaw na hinaharangan ni Tio Miguel si Mateo. Hindi nagpatinag si Mateo. Inutusan niya ang Maharlika Motors na bumili ng maliit na financing company o magtayo ng sariling loan division. Kasabay nito, gumawa siya ng matapang na hakbang, ginawa niyang official sponsor ng Philippine National Football Team para sa World Cup 2002 ang Apollo. Alam niyang, kahit mahirap paniwalaan, gagawa ng kasaysayan ang team ng Pilipinas at aabot sa semifinals. Para sa isang negosyante, ang pinakamabisang marketing ay ang pagsakay sa kasikatan ng media at malalaking event. Alam ito ni Mateo. Sa harap ng mga nagdududang shareholders, buong tapang siyang nagpahayag, kung makapasok ang Pilipinas sa World Cup semifinals, bibigyan ng Maharlika Motors ng isang Apollo ang bawat miyembro ng team at coaching staff. Layunin niyang gamitin ang World Cup fever para sumikat ang Apollo at hikayatin ang mga tao na bumili. Umiling ang mga shareholders, walang naniniwalang aabot sa semifinals ang Pilipinas. Kahit si Lolo Ricardo ay nag-alinlangan, pinayuhan si Mateo na itigil muna ang Apollo launch, at pinag-isipan pang ibenta na lang ang Maharlika Motors. Alam niyang kapag hindi naayos ang problema sa Maharlika Motors, magkakaroon ng dahilan ang paksayo ni Tio Miguel para tutulan si Mateo bilang chairman ng Maharlika Financial. Nagmatigas si Mateo, nakipagpustahan kay Lolo, kung hindi makapasok sa semifinals ang team,
susundin ko po ang gusto nyo. Pero kung makapasok, huwag nyo pong ibebenta ang Maharlika Motors. Siyempre, dahil galing sa hinaharap si Mateo, sigurado siyang mananalo. Gumawa nga ng himala ang Pilipinas, sunod-sunod ang panalo, nakalusot sa group stage, umabot sa quarterfinals, at sa huli, sa semifinals. Dahil sa World Cup fever, sumikat ng husto ang Apollo nang ilunsad ito. Nabasag ang record sa pinakamaraming nabentang maliit na kotse sa pinakamaikling panahon. Lalong nainis si Tio Miguel, naghanap ng ibang paraan para pahirapan si Mateo. Samantala, si Lolo Ricardo ay inaalagaan ni Isabel, asawa ni Anton, sa mansyon. Si Isabel, na matalino at mapaghinala, ay nagsimulang magtaka sa sobrang pag-aalaga at misteryosong kilos ni Doña Victoria, madrasta, kay Lolo. Nang wala si Doña Victoria, tinangka ni Isabel na silipin ang gamot ni Lolo, ngunit nahuli siya ni Doña Victoria. Ngunit hindi rin nagpatalo si Isabel. Minsan niyang narinig na binanggit ni Lolo na gusto niyang ipamana kay Mateo ang Maharlika. Sinadya niyang ikwento ito kay Doña Victoria. Tama nga, parang gumuho ang mundo ni Doña Victoria, lalong lumakas ang takot at inggit nito. Pagkatapos ng semifinals ng World Cup, biglang pumanaw si Lolo Ricardo. Ang pinakamahalagang tanong ngayon ay kung sino ang tunay na tagapagmana. Sakto namang bumalik mula sa ibang bansa ang nag-iisang apo na babae ni Lolo, anak ni Tio Rafael. Alam ng lahat na bumalik ito para sumali sa agawan sa mana. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay ang nilalaman ng huling habilin na palihim na binago ni Lolo bago mamatay. Ayon dito, si Anton ay makakatanggap ng 3% ng Maharlika Group shares. Si Isabel ay 0.3%. Ang apo na babae ay 2%. Ang kuya ni Mateo ay isang real estate property. Ang pinakagulat, walang anumang shares o yaman na iniwan si Lolo Ricardo para kay Mateo ang apo na pinakitaan niya ng pagmamahal at tiwala. Hindi maintindihan ng tatlong magkakapatid, Tio Miguel, Tio Rafael, ama ni Mateo, ang nasa isip ng kanilang ama. Lalong kinabahan sina Anton at Isabel, nag-aalala kung may lihim na yaman pa si Lolo para kay Mateo. Nagtaka rin si Mr. Reyes, sa unang pagkakataon, nagalit si Mateo nang tanungin siya ng mga kasama. Ang totoo, mas litong-lito siya kaysa kaninuman. Mahal ba siya o pinagdududahan ni Lolo? Ano ba talaga ang plano nito? Hindi niya mahanap ang sagot. Matapos mamatay si Lolo, si Doña Victoria ang naging pinuno ng pamilya. Para masigurado ang kapakanan ng tatlong anak ni Lolo, na mga stepchildren niya, at para magkasundo sila, ayon sa huling habilin ni Lolo, inanunsyo ni Doña Victoria na hawak niya ang 17% shares ng Maharlika Life Insurance regalo ni Lolo sa kanya. Nangako siya na kung sino sa tatlong magkakapatid ang makakapagpanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa pamilya, ibibigay niya dito ang shares. Muling nagkaroon ng pag-asa ang tatlong magkakapatid. Ang 17% shares, kasama ng hawak nila, ay sapat na para talunin ang kalaban at makuha ang pagka-chairman. Higit sa lahat, sigurado silang hindi ibibigay ni Doña Victoria ang shares kay Mateo. Kaya't kahit kanino mapunta ang shares, mahihirapan si Mateo na makuha ang Maharlika. Muling nagplano ang tatlong magkakapatid. Nilapitan ni Tita Isabela ang ama ni Mateo, inalok na ibigay kay Mateo ang shares na makukuha niya mula kay Doña Victoria, kapalit ng pagbabalik ni Mateo ng Maharlika Malls. Sinabi ito ng ama kay Mateo. Iminungkahi pang ilabas ang CCTV sa kwarto ni Lolo para ipawalang bisa ang huling habilin. Ngunit tinanggihan ni Mateo ang plano ng ama. Inutusan pa niya ang sekretaryo ni Lolo na burahin ang recording noong nawalan ng kontrol si Lolo sa banyo. Kahit gustong-gusto niyang makuha ang Maharlika, hindi niya kayang dungisan ang alaala ni Lolo Ricardo. Ngunit hindi nawala ang determinasyon ni Mateo. Kasama si Mr. Reyes. Pinag-aralan nila ang shareholdings. Nalaman nilang kung may lilipat sa kanya ang 17% shares ni Doña Victoria, na halos imposible,
at mahahalal siyang chairman sa stockholders meeting, malalagpasan niya sina Tio Miguel at Tio Rafael. Ngunit hindi madaling kalaban si Doña Victoria. Samantala, si Fiscal Santos ay patuloy na nag-iimbestiga sa money laundering sa art gallery, at natunton na ang daloy ng pera papunta kay Doña Victoria. Para patigilin si Fiscal Santos, inutusan ni Doña Victoria ang mga goons na atakihin ang kotse niya. Ngunit nahulaan ito ni Mateo, nagpadala siya ng mga bodyguard para iligtas ito. Nakiusap si Mateo kay Fiscal Santos na itigil na ang kaso. Ngunit mas gusto ni Fiscal Santos na malaman kung sino ang nagtangka sa buhay ni Mateo. Dahil sa pag-atake kay Fiscal Santos, kinumpronta ni Mateo si Doña Victoria. Binalaan niya itong huwag nang gagalawin si Fiscal Santos, kundi ay ilalabas niya ang ebidensyang nag-uugnay dito sa pagpatay kay Lolo. Kasabay nito, nagpadala si Mateo ng pera sa may-ari ng art gallery, kapalit ng aksidenteng paglabas ng ilang dokumentong may pangalan ni Doña Victoria. Nakuha ni Fiscal Santos ang ebidensya, na lamang si Doña Victoria nga ang nasa likod. Tinawagan niya ito, pinapupunta sa opisina. Dahil sa takot, wala nang nagawa si Doña Victoria kundi sundin ang kasunduan nila ni Mateo, ibigay ang 17% shares ng Maharlika Life kay Mateo. Galit na galit ang tatlong anak ni Lolo. Hindi maintindihan ni Tio Rafael at Tita Isabela. Ngunit si Isabel Reyes ay nahulaan ang nangyari. Kinwestiyon ni Tio Miguel si Doña Victoria. Umiiyak itong umamin sa mga nagawa niya para kay Lolo at sa pamilya. Dahil sa kinabukasan ng anak, alam ni Tio Miguel na kailangan niyang kumilos. Nilapitan niya si Fiscal Santos, nag-alok na tumstigo laban sa madrasta niya. Ngunit ang pinakamahalagang ebidensya ay nasa kamay ni Mateo. Nang makuha ang testimonya ni Tio Miguel, agad naghanda si Fiscal Santos na ipatawag si Doña Victoria. Tinawagan niya si Mateo para hingin ang ebidensya. Tumunog ang telepono. Tinitigan lang ito ni Mateo, hindi agad sinagot. Para maiwasan ang gulo o para protektahan si Doña Victoria, agad itinakas ni Mateo si Doña Victoria palabas ng bansa. Nang malaman ito ni Fiscal Santos, naintindihan niya kung ano ang mga pinagdaanan ni Mateo para makuha ang shares. Sinabi ni Mateo kay Fiscal Santos na matatapos na ang lahat kapag nahalal siyang chairman. Ngunit alam ni Fiscal Santos na hindi ito ganoon kadali. Natakot siyang lalong malululong si Mateo sa kapangyarihan. Dahil sa pagkalaban sa mga Maharlika, inilipat si Fiscal Santos sa malayong lugar. May dala ng engagement ring si Mateo, ngunit alam niyang magkaiba na ang landas nila. Hindi nagtagal, ginanap ang botohan para sa chairman ng Maharlika Group. Ang mga kandidato ay si Mateo at ang tapat na sekretaryo ni Lolo Ricardo. Ngunit habang bumoboto, sabay-sabay nakatanggap ng text message ang lahat. Sinasabi nito na si Mateo ang nagpapatay kay Lolo dahil hindi nasiyahan sa huling habilin. Tumayo si Anton, hinamon na ilabas ang CCTV sa kwarto ni Lolo. Nanahimik si Mateo. Ngunit biglang tumayo ang sekretaryo ni Lolo. Inilabas niya ang recording kung saan inuutusan siya ni Mateo na burahin ang video sa banyo. Kung walang ginagawang masama si Ginoong Mateo, bakit kailangang burahin ang video? Tanong ng sekretaryo. Nalaman ni Mateo na nahulog siya sa patibong ng sekretaryo. Yun pala, ang sekretaryong ito ay matagal ng kasabwat ni Anton. Ginamit ni Anton ang painting mula kay Isabel para suhulan ang sekretaryo. Dahil sa pagkakanulo ng sekretaryo, natalo si Mateo sa botohan. Ang sekretaryo ang nahalal na interim chairman. Dahil dito, mas mababa pa rin ang shares na kontrolado ni Mateo kumpara kina Tio Miguel at Tio Rafael, kung magsasama sila. Pansamantalang nawala sa kanya ang pagkakataong maging chairman. Ngunit kapag 2 lobo na lang ang natira, siguradong magpapatayan sila. Unang kumilos si Anton. Matapos gamitin ang sekretaryo, inilabas niya ang ebidensya ng korupsyon nito, pinilit itong mag-resign. Sino ang magwawagi sa huli? Hindi pa malinaw. Makalipas ang ilang araw,
Opisyal nang nagdeklara ang gobernador ng Pampanga na tatakbo siya bilang presidente. Sa press con, bigla niyang kinontra ang pagtatatag ng Maharlika Financial. Dahil dito, nasira ang reputasyon ng kumpanya at napilitang buwagin ito. Para kina Tio Miguel at Tio Rafael, nangahulugan itong kailangan nilang magbayad ng malaking buwis at harapin ang pagbagsak ng stocks ng Maharlika. Hindi nila alam na si Mateo ang nasa likod ng pag-udyok sa gobernador. Sa mga sandaling ito, nakatanggap si Mateo ng package mula sa sekretaryo ni Lolo. Laman nito ay isang CD at isang susi. Nasa video ang huling mensahe ni Lolo. Ipinaliwanag niya kung bakit walang iniwan kay Mateo sa huling habilin. Gusto niyang matuto si Mateo na lumaban gamit ang lahat ng paraan, kahit marumi pa, para makuha at maprotektahan ang Maharlika, tulad niya. Alam niyang mahal ni Mateo ang Maharlika Motors dahil sa kanya. Kaya't sinadya niyang itulak si Mateo sa alanganin, para matutunan nitong tapakan ang lahat, kahit pa ang imahe ni Lolo. Habang pinapanood ang pamilyar na mukha ni Lolo, narinig ni Mateo na siya raw ang pinakakamukha nito, ang pinakamamahal niyang apo. Humagulgol si Mateo. Ginamit niya ang susi para buksan ang isang lihim na vault. Laman nito ang mga dokumento ng Maharlika Microtech, ang kumpanyang naging dahilan ng pagkakapatay sa kanya bago siya nabuhay muli. Ito pala ang Secret Fund, ang yaman na inihanda ni Lolo para sa tunay niyang tagapagmana, walang buwis. Ngayong naintindihan na niya ang lahat ng turo at pagsubok ni Lolo Ricardo, handa na si Mateo para sa huling laban upang makuha ang trono ng Maharlika Group at tuparin ang habilin ng kanyang lolo. Hayaan niyong si Mateo ang managot, ito ang lihim na kasunduan ni Tio Miguel at Tio Rafael. Malaki ang lugi ng Maharlika Motors, kailangan ng pondo, at ang Maharlika Financial ni Mateo lang ang may sapat na cash. Plano nilang ipilit, gamit ang pangalan ni Lolo, na ipasagip ni Mateo ang Maharlika Motors. Kapag ginawa ito ni Mateo, maakusahan siya ng abuso sa kapangyarihan. Kapag tumanggi, suwail siya. Sa parehong paraan, matatanggal si Mateo. Ngunit may ibang plano si Mateo, nakasakay sa paparating na World Cup 2022 Fever. Alam niyang mahalaga kay Lolo ang Maharlika Motors, Astra. Bubuhayin ko po ito, Lolo, pangako niya. Ilulunsad ang kotseng Apollo. Ngunit mataas ang presyo. Hinarang ni Tio Miguel ang plano niyang installment sa Maharlika Card. Hindi sumuko si Mateo. Ginamit niya ang Apollo bilang sponsor ng Philippine National Team sa World Cup. Pumusta siya sa malahimalang pag-abot sa semifinals, bagay na walang naniniwala. Nangako siyang bibigyan ng Apollo ang team kapag nag-semifinals sila. Kahit si Lolo ay nagduda, gusto nang ibenta ang Maharlika Motors. Ngunit nagmatigas si Mateo, at nangyari nga ang himala. Umabot sa semifinals ang Pilipinas. Sumikat ng husto ang Apollo dahil sa World Cup fever, bumenta na parang mainit na pandesal. Nagngit-ngit si Tio Miguel. Habang nangyayari ito, naghihinala si Isabel Reyes kay Doña Victoria dahil sa sobrang pag-aalaga kay Lolo. Tinangka niyang silipin ang gamot ni Lolo pero nahuli siya. Sinabi ni Isabel kay Doña Victoria na balak ni Lolo na ipamana kay Mateo ang Maharlika, na nagpatindi sa takot at inggit ng madrasta. Pagkatapos ng semifinals, biglang pumanaw si Lolo Ricardo. Nagsimula ang bagong yugto ng agawan sa mana. Bumalik ang apo na babae ni Lolo mula abroad. Ngunit nagulat ang lahat sa huling habilin, 3% lang kay Anton, 0.3% kay Isabel, 2% sa apo na babae, isang property sa kuya ni Mateo. Kay Mateo walang nakaintindi sa plano ni Lolo. Labis na nalito si Mateo. Inanunsyo ni Doña Victoria na hawak niya ang 17% shares ng Maharlika Life Insurance, ipapamana sa anak na magpapanatili ng kapayapaan. Muling nagplano ang tatlong magkakapatid. Inalok ni Tita Isabela kay Mateo ang shares kapalit ng Maharlika Malls. Gusto ng ama ni Mateo na ipawalang bisa ang huling habilin gamit ang CCTV, pero tumanggi si Mateo para sa alaala ni Lolo.
Nalaman ni Mateo na kailangan niya ang 17% shares ni Doña Victoria. Kasabay nito, malapit nang matuklasan ni Fiscal Santos ang money laundering ni Doña Victoria. Para patigilin si Fiscal Santos, pinatangkaan siyang patayin ni Doña Victoria, ngunit nailigtas siya ni Mateo. Binalaan ni Mateo si Doña Victoria, kasabay ng pagbibigay ng ebidensya kay Fiscal Santos. Walang nagawa si Doña Victoria kundi ibigay ang 17% shares kay Mateo. Galit na galit ang tatlong anak ni Lolo. Nagpasya si Tio Miguel na tumstigo laban kay Doña Victoria. Tinawagan ni Fiscal Santos si Mateo para sa huling ebidensya. Ngunit, para protektahan si Doña Victoria, o dahil sa ibang dahilan, itinakas ni Mateo si Doña Victoria palabas ng bansa. Naintindihan ni Fiscal Santos ang mga ginawa ni Mateo. Nagkalamat ang relasyon nila. May engagement ring na si Mateo, pero alam niyang magkaiba na ang landas nila. Ginanap ang botohan para sa chairman ng Maharlika Group. Habang bumoboto, may nag-text blast na si Mateo ang nagpapatay kay Lolo. Hinamon ni Anton na ilabas ang CCTV. Biglang tumayo ang sekretaryo ni Lolo. Inilabas ang recording na inutusan siya ni Mateo na burahin ang video sa banyo. Nalaman ni Mateo na trinaydor siya ng sekretaryo na matagal na palang kasabwat ni Anton. Natalo si Mateo sa botohan. Ang sekretaryo ang naging interim chairman. Ang shares ni Mateo, kasama ang 17% ni Doña Victoria, ay hindi pa rin sapat laban kina Tio Miguel at Tio Rafael kung magsasama sila. Ngunit hindi nagsama ang dalawang lobo. Mabilis na pinatalsik ni Anton ang sekretaryo gamit ang ebidensya ng korupsyon. Ang laban na lang ay sa pagitan ni Tio Miguel, Anton at Tio Rafael. Samantala, ang gobernador ng Pampanga, na ngayon ay Justice Secretary na, ay biglang nag-imbestiga sa Maharlika Financial at Illegal Campaign Funds, na naglagay sa grupo sa alanganin. Sina Tio Miguel at Tio Rafael ay parehong nanganganib makulong. Hindi nila alam na si Mateo ang nasa likod ng pag-udyok sa Justice Secretary. Sa mga sandaling ito, natanggap ni Mateo ang huling regalo ni Lolo, isang CD at susi. Nasa video ang paliwanag ni Lolo, hindi siya nag-iwan ng mana para pilitin si Mateo na lumaban ng walang awa, tulad niya, para maprotektahan ang Maharlika. Alam niyang mahal ni Mateo ang Maharlika Motors dahil sa kanya, kaya't sinadya niyang itulak si Mateo sa hirap para matuto itong tapakan ang lahat, kahit ang imahe ni Lolo. Sinabi ni Lolo na si Mateo ang pinakakamukha niya, ang pinakamamahal niyang apo sa sarili niyang paraan. Humagulgol si Mateo. Binuksan ng susi ang mga dokumento ng Maharlika Microtech, ang shell company na ginamit laban sa kanya noon, na siya rin palang lihim na yaman na inihanda ni Lolo para sa tunay na tagapagmana, walang buwis. Ngayong alam na niya ang lahat, hawak ang yaman at ang mapait na aral mula kay Lolo, handa na si Mateo. Ang mga kalaban niya ay bagsak na. Ang daan para pamunuan ang Maharlika Group ay bukas na. Sa mga sandaling ito, ang bida natin ay hindi na si Mateo Maharlika, ang herdero, kundi nagbalik na sa tunay niyang pagkatao, si Rico Santos, isang ordinaryong empleyado na minsan ng pinagtaksilan. Nagising siya sa ospital matapos ang car accident na muntik ng kumitil sa kanyang tunay na buhay. Dumating si Fiscal Mina Santos. Ibinalita niyang nailigtas niya si Rico Santos, ang tunay na katauhan ni Mateo, Rico. Kailangan niya si Rico para tumstigo tungkol sa illegal slush fund, na ang target ay si Anton Maharlika, anak ni Tio Miguel. Matagal nang iniimbestigahan ni Fiscal Santos si Rico bilang siyang inutusan na kumuha ng 70 bilyong pisong slush fund. Nasubaybayan niya ang kilos ni Rico bago ito maaksidente at nailigtas siya sa patibong. Kung si Rico mismo ang magpapatunay, matibay na ebidensya ito. Bumalik sila sa Maynila. Pagbaba sa eroplano, hinarang si Rico ng mga ahente ng National Bureau of Investigation, NBI, pinaghihinala ang nagnakaw ng 70 bilyong piso. Dehado ang sitwasyon. Mabilis na nakatakas si Rico sa kaguluhan. Sumakay siya ng taxi,
humiram ng telepono sa driver para tawagan ang kapatid. Nalaman niyang nasa bahay nila ang mga taga-internal audit ng Maharlika Group. Palihim siyang umuwi. Nakita niya ang kanyang ama na kinukuha ng mga taga-audit. Nagmamakaawa ang ama, naniniwalang inosente si Rico. Nahulog ang payong nito sa ulan, hindi man lang pinulot, yumuko lang sa mga taga-audit. Pagkaalis nila, sakalang lumitaw si Rico. Bumaba ang kapatid niya, iniabot ang telepono at nagbilin. Pagkatapos ng maikling sandali, umalis na si Rico. Pinuntahan niya ang dati niyang hepe ng seksyon, ang nag-utos sa kanya bago siya makoma. Naguguluhan si Rico, sumunod lang siya sa utos, bakit siya ang napahamak? Hawak ng hepe ang dyaryo, magre-retire na raw si Tio Miguel Maharlika dahil sa kalusugan. Si Anton Maharlika ang papalit. Gusto niyang malinis ang pag-upo niya, kaya kailangang itago ang slush fund. Sinabi nito ng diretso, mula pa sa simula, ginamit ka lang nila. Ikaw ang pinakuha ng 70 bilyon, tapos ikaw ang pagbibintangang nagnakaw, para malinis ang pera at mapunta sa kanila. Nang malaman ang katotohanan, nakiusap si Rico sa hepe na tumstigo. Ngunit tumanggi ito. Kung hindi dahil sa nadiskubre ni Rico noon, hindi sana siya natanggal sa pwesto. Ngayong wala na si Rico, ayaw na niyang madamay. Nawalan ng pag-asa, muling nilapitan ni Rico si Fiscal Mina Santos. Ngayon, ikinuwento na niya ang lahat, ang nadiskubre niyang anomalya, ang utos ng hepe, ang planong pagpatay sa kanya para pagtakpan ang krimen, at ang tangkang pagpapalabas na siya ang nagnakaw ng 70 bilyon. Ibinigay niya ang lahat ng dokumentong naitago niya ang detalye kung paano ginamit ang Maharlika Microtech para magnakaw sa grupo. Itinaya niya ang lahat kay Fiscal Santos. Sa investigasyon, nalaman ni Fiscal Santos na ang direktang pumatay kay Rico, tauhan ni Anton o ng sekretaryo, ay nakatakas na palabas ng bansa. Ngunit, ang kasong 70 bilyong embezzlement laban kay Rico ay napunta kay Fiscal Santos. Nakipagtulungan si Rico, nagbigay ng mga ebidensya, maaaring peke o nagpapakitang tagasunod lang siya. Dahil dito, nabaling ang investigasyon sa mga utak ng krimen, at naalis ang arrest warrant laban kay Rico. Kung walang bagong ebidensya, hindi na siya makakasuhan. Malaya na, bumalik si Rico sa dati niyang apartment. Magulo ang lahat, naupo siya sa sahig, tiningnan ang kalendaryo. 1 linggo siyang nakoma sa ospital matapos ang aksidente. Sa loob ng 1 linggong iyon, nabuhay siya ng 17 taon sa ibang mundo bilang si Mateo Maharlika. Napatanong si Rico, isang mahabang panaginip lang ba ang lahat? O totoo bang naglakbay siya sa ibang panahon? Ang tanging makakasagot ay si Mr. Reyes. Hinanap siya ni Rico. Matapos ang pagkamatay ni Mateo, ibinenta ni Mr. Reyes ang lahat ng shares niya sa Maharlika, at namuhay ng tahimik sa bundok, sawa na sa agawan ng mga Maharlika. Sinabi ni Rico ang lahat. Siya si Mateo, namatay at nabuhay muli sa ibang katauhan, at nagbalik para maghiganti. Buong tiwalang inaya ni Rico si Mr. Reyes na tulungan siyang pabagsakin ang mga Maharlika. Matapos ang pagkabigla, pumayag si Mr. Reyes. Una, pinuntahan ni Mr. Reyes ang ina ni Mateo, ang mahirap na ina ni Rico. Bago mamatay, nag-iwan si Mateo ng 3% Maharlika shares para dito. Kinumbinsi ni Mr. Reyes ang ina na ibigay ang shares para makahanap ng mas karapat-dapat na mamuno sa Maharlika Group. Nagsimula silang magplano para agawin ang pamamahala kina Tio Miguel, Anton. Tinipon ni Mr. Reyes ang mga maliliit na investor. Inatake nila ang hindi pagbabayad ng tamang inheritance tax ng mga Maharlika, na nagpabagsak sa stocks. Nanawagan sila ng special stockholders meeting para patalsikin ang pamilya Maharlika. Gumanti si Anton, nagbayad ng danyo sa mga maliliit na investor para hindi matuloy ang meeting. Hindi natinag si Rico. Pain lang niya iyon. Nakatanggap ng tip si Fiscal Santos, gumasto si Isabel Reyes ng 60 bilyong piso para bumili ng Maharlika shares.
Nalaman niyang galing ito sa 70 bilyong slush fund. Para ituloy ang investigasyon, humingi ng tulong si Fiscal Santos sa Justice Secretary, manugang ni Lolo, para buksan muli ang kaso ng illegal inheritance, na naglagay sa pamilya Maharlika sa init ng publiko. Ipinatawag si Anton Maharlika sa isang hearing tungkol sa slush fund at illegal inheritance. Alam niyang aatakehin siya bago ang stockholders meeting. Ngunit kampante siya dahil nakabili na siya ng sapat na shares gamit si Isabel. Gustong patestiguhin ni Fiscal Santos si Rico sa hearing. Nang magpaalam sila, magkahalong emosyon ang naramdaman ni Rico para sa babaeng minahal niya bilang si Mateo. Ipinaliwanag ng kasama ni Fiscal Santos kay Rico ang tungkol sa Maharlika, 20 taon na ang nakalipas, may katulad na iskandalo tungkol sa pagkamatay ng isang mataas na empleyado. Kaya pala porsigido si Fiscal Santos. Nagpulong ang mga Maharlika. Inatake nila si Anton, pinapasori sa publiko. Inasar pa siyang pinatay niya si Mateo 20 taon na ang nakaraan, tapos ngayon naman ay si Rico. Galit na sumigaw si Anton, sinabing lahat naman sila ay gustong mamatay si Mateo. Flashback, pagkatapos ng aksidente ni Mateo, kinuha ni Tio Miguel ang business card ni Mateo at isinisi ang lahat kay Anton. Sinabi niyang si Anton ang may sala at hindi makakatakas. Ipinangako niyang aayusin niya ang lahat kung ibibigay ni Anton ang kapangyarihan sa kanya. Ginamit ng tusong si Tio Miguel ang sitwasyon para umangat. Kasalukuyan, sa hearing, inakusahan si Anton ng embezzlement at attempted murder, laban kay Rico. Dumating si Rico bilang testigo. Sinabi niyang kinuha niya ang 70 bilyon sa utos ng Maharlika, ngunit tinangka siyang patayin pagkatapos. Ang utak ay si Anton. Ang testigo niya na taga-NIS ay hindi nakarating. Alam ni Fiscal Santos na paka na ito ng Maharlika. Ngunit may alas pa siya. Pumasok ang pangalawang testigo. Nagulat ito nang makita si Rico. Ito ang sekretaryo ni Lolo Ricardo. Pagbukas ng bibig, itinuro niyang pinatay si Mateo Maharlika 20 taon na ang nakalipas, at ang kasabwat ay si Rico Santos. Nandoon daw si Rico sa pinangyarihan. Ngunit ito ay kasinungalingan dahil comatose si Rico. Sinabi pa ng sekretaryo na nagka-amnesia siya kaya hindi valid ang testimonya. Napabuntong hininga si Fiscal Santos. Flashback ng tunay na aksidente ni Rico, bago mabuhay muli, inutusan siya ng hepe na huminto sa isang kanto. Pagkatapos ay binangga siya ng truck, na nagresulta sa coma. Ikinulong siya ng hepe sa kasinungalingan, ginawang kasabwat. Mula noon, naging tapat na aso siya ng mga Maharlika. Kasalukuyan, malapit nang matapos ang hearing. Tinawagan ni Rico ang kapatid, pinakuha ang USB sa bahay. Nang patapos na, biglang ipinarinig ni Rico ang audio recording ng usapan nila ng hepe 20 taon na ang nakalipas. Umamin siyang kasabwat siya sa pangyayaring ikinamatay ni Mateo Maharlika, at ang recording ang ebidensya. Kasabay nito, ibinalitang pumanaw na si Tio Miguel sa ospital. Pagkatapos ng hearing at iskandalo, humingi ng tawad ang Maharlika Group sa publiko, inanunsyong iiwan na ng pamilya ang pamamahala sa mga propesyonal. Nakipaghiwalay si Isabel kay Anton. Si Rico Santos, gamit ang talino at karanasan bilang si Mateo, ay nagtagumpay laban sa buong pamilya Maharlika. Nagmamaneho siya ng bagong kotse. Naintindihan na niya, hindi siya nag-reincarnate. Iyon ay isang near-death experience, isang mahabang pakikipag-usap sa kaluluwa ni Mateo Maharlika habang siya'y comatose. Lumipas ang panahon. Muling nakita ni Rico si Fiscal Mina Santos. Namumuhay na ito ng normal. Pinuri ni Rico ang ayos niya, nag-wish ng mabuti, at tumalikod na. Papunta siya sa Miracle Holdings para magtrabaho. Natigilan si Fiscal Santos. Ang mga sinabi ni Rico, ang tingin niya, ay katulad noong una niyang makilala si Mateo Maharlika. Napalingon siya, tinitingnan ang papalayong anyo ni Rico, may pamilyar na pakiramdam na hindi niya maintindihan.